Nagkagulo ang White House Situation Room dahil sa matapang na pahayag ng Pilipinas. May katwiran ba para sa isang pinuno ng isang bansa na magsalita ng ganito? Ang bulalas ng marami. Ang pagtalikod sa Israel ay nangangahulugang pagtalikod na rin sa Estados Unidos. Hintayin ninyo kung ano ang mangyayari. Ang Israel, na laging nagtatago sa likod ng malaking anino ng Amerika, ay hindi kailanman ginalaw ng ibang bansa. Ngayon, ang pinuno ng Pilipinas, na hindi kailanman nakialam, ay hayagang nagtaas ng isyu ng karapatang pantao. Sabay-sabay na nagsalita ang mga estratehista ng Amerika, tapos na ang Pilipinas. Inaasahan nilang malilibing ito sa ilalim ng matinding pambabatikos ng internasyonal na komunidad. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Sa halip na kondenahin, pinalakpakan ng gitnang silangan ang Pilipinas. Itinuring naman ng Europa ang Pilipinas bilang bagong pamantayan sa diplomasya. At ang mas nakakagulat pa, hindi lang puro salita ang Pilipinas. Ipinagtanggol nito ang mga mamamayan nitong naipit sa Strait of Hormuz at sabay na isinulong ang diplomasya sa larangan ng depensa at enerhiya na ikinagulat ng buong mundo. Bakit nga ba mas pinagkakatiwalaan ng mundo ang Pilipinas kaysa sa Amerika? Ano ang sikreto sa likod ng boses ng Pilipinas na nagpatulala sa Israel at Amerika? Ngayon, ibubunyag natin ang tunay na dahilan. Bago tayo magsimula, kung maaari ay suportahan ninyo ang aming trabaho sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like. Kung sumusuporta kayo sa Pilipinas, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Mabuhay ang Pilipinas! Nasisiraan na ba ng bait ang Pilipinas? Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng conference room, bandang 2:00 ng madaling araw. Sa ilalim ng White House, ang Situation Room ay nababalot ng bigat at tensyon, kung saan kahit ang paghinga ay maingat na pinipigilan. Ang mga miyembro ng National Security Council, Department of Defense, CIA, at mga eksperto sa gitnang silangan ay agarang ipinatawag. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas mula nang matanggap ang ulat na ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay malapit ng sumabog. Ang silid ay puno ng hindi nakikitang presyon. Sa pader, isang real-time satellite feed ng Strait of Hormuz ang ipinapakita at sa ibabaw ng kipot, 26 na barkong Pilipino ang minarkahan ng mga pulang tuldok, hindi makagalaw. Sakay ng mga barkong iyon ang humigit kumulang 180 Pilipino, karamihan ay mga marino at overseas Filipino workers, OFWs. Sa mapa, ang mga tuldok ay maliliit at tahimik, ngunit ang bigat na kanilang kinakatawan ay hindi biro. Ako ang nagbuod ng sitwasyon sa pulong. Sa puntong ito, sabi ko, lahat ng kaalyado ng Estados Unidos ay dapat manahimik. Ang anumang pampublikong pahayag na maaring mag-udyok sa alinmang panig ay lilikha lamang ng hindi kinakailangang panganib sa diplomasya. Hindi pa man natatapos ang aking mga salita, biglang lumitaw sa malaking screen sa harap ng silid ang isang isinaling pahayag. Ito ay isang maikling mensahe na ipinost ng Pangulo ng Pilipinas sa kanyang opisyal na social media account. Ang karahasan laban sa mga sibilyan ay hindi kailanman mabibigyang katwiran sa anumang dahilan. Ang universal na karapatang pantao ay dapat na ipatupad, maging sa pagitan ng mga bansa. Huminto ang lahat sa silid, nawala ang mga bulong, ang pag-type sa keyboard, ang mga yabag, isang mahinang bulong ang bumasag sa katahimikan. Nasisiraan na ba ng bait ang Pilipinas? Sa sandaling iyon, buong tapang kong sinabi, tapos na ang Pilipinas. Hindi ko kailanman inisip na magkakamali ang aking paninindigan. Sa katunayan, ito ay tila isang hindi maiiwasang kahihinatnan. Ang Pilipinas ay parang naglakad nang nakayapak sa isang minahan na tinatawag na Israel. Ang pro-Israel lobby sa Amerika ay isang network na maingat na itinayo sa loob ng mga dekada na may malalim na koneksyon sa Kongreso, media at pinansya. Ang pagbanggit ng karapatang pantao sa harap nila ay, sa pinakamabuting paraan, isang kahangalan, at sa pinakamasama, isang pagpapakamatay. Kinabukasan, tulad ng inaasahan, nag-init ang Washington. Ang mga conservative think tank ay naglabas ng sunod-sunod na mga pahayag. Ang mga host ng Fox News ay nagtaas ng kanilang mga boses. Sa mga pangunahing programa sa radyo, sunod-sunod ang mga batikos, bakit nakikialam ang Pilipinas sa isyong ito? Isang host ang direktang nagsabi, ang Pilipinas, na ang seguridad ay ginagarantiyahan ng militar ng Amerika, ay naglalakas loob na magbigay ng leksyon sa moralidad sa isang kaalyado ng Amerika. Nang hapong iyon,
umupo ako sa isang studio ng telebisyon at mahinahong nagsalita sa harap ng kamera. Ang Pilipinas ay walang duda na isang malakas na ekonomiya. Ngunit ang internasyonal na diplomasya ay hindi pinapatakbo ng simpleng lakas ng ekonomiya, kundi ng malalim na estratehikong karanasan at kalkulasyon. Ang pagkilos batay sa emosyon ay laging may katumbas na kabayaran. At ngayon, ang Pilipinas ay kusang naglalakad patungo sa kabayarang iyon. Pagkatapos ng broadcast, sunod-sunod ang mga tawag. Isang kasamahan, isang estratista, ang nagsabi sa nanginginig na boses, maaaring tamaan ang mga kumpanya ng Pilipinas tulad ng San Miguel o ICTSI sa merkado ng Amerika. Tiyak na mayayanig din ang mga kasunduan sa depensa. Ang isa pa ay mas direkta, Edward, hindi lang ito tungkol sa Israel. Ang buong conservative political establishment sa Amerika ay magbabago ng tingin sa Pilipinas. Tumango ako at ibinaba ang telepono. Sa aking isipan, malinaw na ang senaryo ng pagbagsak ng diplomasya ng Pilipinas. Kinasusuklaman sa gitnang silangan, tinitingnan ng masama sa Amerika, ang mga barko nito ay nananatiling naipit sa kipot, ang mga mamamayan nito ay nasa panganib, at ang sarili nitong publiko ay tumatalikod sa gobyerno. Ito ay isang pasanin na napakabigat para sa isang maliit na bansa. Ngunit kinagabihan, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Inilarawan ng BBC ang pahayag ng Pangulo ng Pilipinas bilang isang paninindigang diplomatikong batay sa prinsipyo. Ang Le Monde ng Pransya ay naglathala ng isang opinyon na nagsasabing pinagtibay ng Pilipinas ang pamantayan ng universal na karapatang pantao. Ang media sa Alemanya ay may katulad na tono. At ang pinaka nakakagulat ay ang Al Jazeera at iba pang pangunahing media sa gitnang silangan. Sa mga kaalyado ng Amerika, ang unang bansang nag-una sa buhay kaysa sa politika. Habang nanonood ako ng balita sa gabi, ibinaba ko ang remote control sa sofa. Hindi ko maintindihan. Sa lahat ng channel, wala ang inaasahan kong pagbatikos sa Pilipinas. Sa katunayan, kabaligtaran ang nangyayari. Gabi na nang makipagkita ako sa isang diplomatang Israeli na nakabase sa Washington para sa isang pribadong hapunan sa isang French restaurant sa downtown. Matagal na kaming magkakilala. Habang umiinom ng parehong alak, napag-usapan namin ang Pilipinas. Malapit ng pagsisihan ng Pilipinas ang ginawa nito, sabi niya sa isang mahina ngunit matalas na boses. Binanggit niya ang Kongreso ng US, ang mga lobby network, at ang impluensya sa media. Iginiit na hindi makakayanan ng Pilipinas ang presyon. Ang kanyang lohika ay hindi mali. Pareho kami ng iniisip. Ngunit may kakaiba. Mas napansin ko ang kanyang ekspresyon kaysa sa kanyang mga salita. Kung galit, dapat ay nakataas ang kanyang mga kilay. Ngunit sa likod ng kanyang galit, may isa pang emosyon na nakatago, isang bagay na malapit sa pagkabalisa. Habang marahang iniikot ang kanyang baso ng alak, idinagdag niya sa mahinang boses, ang problema ay hindi kaaway natin ang Pilipinas. Kaalyado ito ng Amerika. Wala na akong pagkakataong palalimin ang kahulugan ng mga salitang iyon dahil nagbago na ang usapan. Ngunit ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking isipan. Sa isang pribadong pagtitipon sa gabing iyon, hindi inaasahang nakasalubong ko ang isang tao, isang nasa katanghali ang gulang na lalaki na sinasabing mula sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. Siya ay may tahimik ngunit matatag na tindig. Hindi ko itinago ang aking iniisip at diretsahan ko siyang tinanong. Talaga bang naniniwala kayo na makakaligtas kayo matapos ninyong sabay na galitin ang Amerika at Israel? Hindi siya nagulat o nagalit. Pagkatapos ng isang sandali ng pag-iisip, sumagot siya, hindi namin layuning gumawa ng kaaway. Naniniwala lamang kami na sa panahon ngayon, mas matagal na mabubuhay ang isang bansang may paninindigan sa prinsipyo kaysa sa isang bansang nananahimik. Sa isip ko, napangisi ako. Sa harap ng realismo na hinubog ng 30 taong karanasan, ang kanyang mga salita ay tila masyadong simple at walang muwang. Ang diplomasya ay pinapatakbo ng kalkulasyon, hindi ng mga ideal. Pag-alis ko sa pagtitipon, sumakay ako sa aking sasakyan. Ang malamig na ilaw ng mga poste sa Washington ay dumadaan sa bintana. Ang dome ng Capitol Building, ang mga ilaw mula sa direksyon ng Lincoln Memorial. Ngunit ang kanyang mga salita ay hindi maalis sa aking isipan. Mas matagal na mabubuhay ang isang bansang may paninindigan sa prinsipyo kaysa sa isang bansang nananahimik. Marahan kong iniling ang aking ulo. Sinasabi sa sarili na iyon ay isang pantasya lamang ng isang idealista.
Ngunit ang pantasyang iyon ay hindi umalis sa aking isipan. Sa gabing iyon, natulog ako na may hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Kinabukasan paggising ko, agad kong kinuha ang TV remote. Mula sa CNN, lumipat ako sa BBC, dumaan sa Al Jazeera at hanggang sa Fox News. Ang isang oras na iyon na nakaupo sa sofa at pinapalitan ang mga channel upang suriin ang mga reaksyon tungkol sa Pilipinas ay isa sa mga pinaka-nakakagulat na sandali sa aking 30 taong karera. Wala saan man ang inaasahan kong pagbatikos sa Pilipinas. Tinawag ng media sa gitnang silangan ang Pilipinas na ang unang kaalyado ng Amerika na nag-una sa buhay ng tao kaysa sa lohika ng politika. Ang media sa Europa ay naglabas ng mga pagsusuri na nagsasabing kumilos ang Pilipinas batay sa prinsipyo, hindi emosyon. Maging sa loob ng Amerika, sa mga progresibong eksperto sa diplomasya, maingat na lumalabas ang mga papuri na lumilikha ang Pilipinas ng isang bagong wika sa diplomasya. Humigop ako ng kape at ibinaba ang tasa. Hindi ito isang simpleng pansamantalang reaksyon. May daloy na iba ang direksyon. Hindi pa malinaw kung ano ang daloy na iyon, ngunit tiyak na iba ito sa inaasahan. Nang hapong iyon, isang pribadong strategic meeting ang ginanap sa isang conservative think tank sa Washington. 12 eksperto mula sa depensa, diplomasya at intelligence ang nagtipon. Ang paksa, ang epekto ng pahayag ng Pilipinas sa estratehiya ng Amerika sa gitnang silangan. Mula sa simula, hindi pangkaraniwan ang kapaligiran. Lumampas sa linya ang Pilipinas, sabi ng isang hawkish conservative. Ang isang kaalyado na naglalabas ng sariling mensahe sa diplomasya sa isang pampublikong channel ay malinaw na isang problema. Natural na sasang-ayon sana ako. Ngunit sa sandaling iyon, isang batang analyst, marahil nasa kalagitnaan ng kanyang 30 taon na nakaupo sa tapat ko, ang sumingit. Iba ang tingin ko. Sa ngayon, mas gusto ng mundo ang pagiging lehitimo kaysa sa lakas ng militar. Nauna sa atin ang Pilipinas na basahin ang takbo na iyon. Isang awkward na katahimikan ang bumalot sa silid. Agad akong sumagot. Ang internasyonal na politika ay palaging pinapatakbo ng kapangyarihan. Ang konsepto ng pagiging lehitimo ay palaging pangalawa lamang sa aktwal na interes. Ang prinsipyo lamang ay hindi makakapagprotekta ng anuman. Ngunit ang kapaligiran ay hindi na basta-basta sumunod sa lohikang nakasentro sa Amerika tulad ng dati. Habang may ilang tumango, marami ang nakikinig ng mabuti sa sinabi ng batang analyst. Sa sandaling iyon, unang beses kong naramdaman ang isang kakaibang pakiramdam. Sa silid na ito, ako ay nagiging isang minorya. Pagkatapos ng pulong, nananghalian ako kasama ang isang analyst, isang dating mamamahayag na dalubhasa sa gitnang silangan na matagal ko nang kakilala. 15 taon siyang nagtrabaho sa rehiyon. Sa kalagitnaan ng aming pagkain, diretsahan ko siyang tinanong, "Sa tingin mo ba magtatagal ang Pilipinas sa gitnang silangan?" Ibinaba niya ang kanyang tinidor at tumingin sa akin. Hindi. Sa katunayan, mas pagkakatiwalaan ng gitnang silangan ang Pilipinas. Napakunot ang noo ko sa hindi inaasahang sagot. Nagpatuloy siya. Malakas ang Amerika, ngunit masyadong kalkulado. Alam iyan ng mga bansa sa gitnang silangan. Nagsasalita ang Europa tungkol sa karapatang pantao, ngunit laging mabagal kumilos. Ngunit ang Pilipinas, ang kanilang mga salita at gawa ay sabay. Humigop siya ng kape at idinagdag, bukod dito, ang mga mamamayan ng Pilipinas ay naipit sa Strait of Hormuz. Iniharap nila ang isyu ng proteksyon ng kanilang mga mamamayan, kasabay ng prinsipyo ng diplomasya sa karapatang pantao. Mula sa pananaw ng gitnang silangan, iyon ay isang napakatalinong diskarte. Ito ay nagpapakita ng kanilang desperasyon at, sa parehong oras, ito ay tila taos-puso. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, isang posibilidad na hindi ko kailanman isinaalang-alang ang sumagi sa aking isipan, na ang Pilipinas ay hindi lamang nagsasalita dahil sa isang moral na bugso, kundi maaaring nagpapatupad ng isang maingat na kalkuladong estratehiya sa diplomasya. Ngunit agad kong itinanggi ang posibilidad na iyon. Hindi ko inakala na ang Pilipinas ay isang bansang may kakayahang kumilos ng may ganoong kasopistikasyon. Nang gabing iyon, lalong naging komplikado ang sitwasyon. 26 na barkong Pilipino pa rin ang naipit sa Strait of Hormuz at sa loob ng State Department, nagsimulang kumalat ang mga usap-usapan na marahil ay pinalalapa ng Pilipinas ang sitwasyon. Ang ilan ay nagpahayag ng pag-aalala na maaaring gawing mas mahirap ng panig ng Israel ang isyu ng mga barkong Pilipino.
Sa isang broadcast noong gabing iyon, malinaw kong sinabi, mahalaga ang prinsipyo. Ngunit sa huli, kung hindi mo maililigtas ang iyong sariling mga mamamayan, ang diplomasya ay isang kabiguan. Ang Pilipinas ay nasa bingit ng pagsubok na iyon. Pagkatapos mismo ng panayam, isang breaking news ang lumabas. Nagsimula ang Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ng mga agarang konsultasyon sa ilang mga bansa sa gitnang silangan. Habang binabasa ko ang balitang iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang pagkabalisa. Bakit napakahinahon ng Pilipinas? Ilang araw pagkatapos, sa isang pasilyo ng isang kaganapan sa Washington, muli kaming nag-cruise ng landas ng diplomatang Pilipino. Sa pagkakataong ito, ako ang unang lumapit. Gusto ko siyang direktang i-pressure. Alam niyo ba ang sitwasyon ngayon? Ang inyong mga barko ay naipit. Ang inyong mga mamamayan ay nasa panganib at ang political establishment ng Amerika ay nagsisimula ng hindi maging komportable. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago. Nakikipag-ugnayan na kami sa ilang mga bansa, napangisi ako. Sa isang sitwasyon kung saan sabay ninyong ginalit ang Israel at Amerika, sino ang maglalakas loob na pumanig sa Pilipinas? Pagkatapos ng isang maikling katahimikan, mahinahon siyang sumagot, mas maraming bansa kaysa sa inaakala ninyo. Natahimik ako, hindi siya mukhang nagyayabang, hindi rin siya nagkukunwaring may tiwala sa sarili. Nagsasalita lang siya na parang naglalahad ng isang katotohanan. Habang tumatalikod, nag-iwan siya ng huling salita, marami ang malalakas na bansa. Ngunit ang hinahanap ngayon ng mundo ay isang bansang mapagkakatiwalaan. Narinig ko ang mga salitang iyon mula sa likuran at hindi ako nakapagsalita. Nang gabing iyon, nakaupo akong mag-isa sa aking opisina na nakabukas ang ilaw. Sa aking mesa, magkahalo ang mga ulat tungkol sa gitnang silangan at mga artikulo tungkol sa Pilipinas. Noong una, sinubukan kong ayusin ang mga ito. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ko magalaw ang aking mga kamay. Marami ang malalakas na bansa, ngunit iilan lang ang mapagkakatiwalaan. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sa loob ng 30 taon, ako ang nagdisenyo ng kapangyarihan ng Amerika. Ang aking trabaho ay lumikha ng isang malakas na bansa. Ngunit sa loob ng 30 taong iyon, hindi ko kailanman tinanong ang aking sarili, ang isang malakas na bansa ba ay kapareho ng isang mapagkakatiwalaang bansa? Mabilis kong itinaboy ang tanong na iyon. Hindi pa ako handang tanggapin ito. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng gabi sa Washington ay pamilyar pa ring kumikinang. Tila walang nagbago sa mundo. Ngunit alam ko, may isang bagay na nagsisimula ng bahagyang yumanig. Lumipas ang ilang araw. Sa panahong iyon, sinimulan kong basahin ng mas masusi ang mga ulat tungkol sa Pilipinas. Noong una, ito ay isang simpleng propesyonal na obligasyon. Kailangan kong maunawaan ang sitwasyon at para doon, kailangan ko ng datos. Ngunit habang nagbabasa ako, isang kakaibang pakiramdam ang lumalaki. Ang pakiramdam na marahil hindi lang sinuwerte ang Pilipinas. Ang pakiramdam na iyon ay naging halos isang katiyakan dahil sa isang maikling linya sa isang ulat na natanggap ko sa umaga. Ang ilang mga barkong Pilipino na naipit sa Strait of Hormuz ay nakatanggap ng limitadong pahintulot na gumalaw. Inayos ko ang aking upo. Mas mabilis ang pag-usad kaysa sa inaasahan. Kahit sa loob ng US State Department at Navy, pareho ang reaksyon. Hindi inaasahan ang bilis na ito. Ang sumunod na ulat ay mas lalong interesante. Ang gobyerno ng Pilipinas ay individual na nakikipag-ugnayan sa mga pangunahing bansa sa gitnang silangan na hinihiwalay ang isyu ng makataong tulong sa isyu ng komersyal na paglalayag. Iyon ay tila isang maliit na detalye, ngunit sa katotohanan, ito ay isang napakatalinong estratehiya. Sa karaniwang mga negosasyon sa krisis, lahat ng mga isyu ay pinagsasama-sama na nagiging sanhi ng pagkaantala. Ngunit mula sa simula, hiniwalay ng Pilipinas ang mga isyu. Makataong tulong bilang makataong tulong. Paglalayag bilang paglalayag. Lumikha sila ng isang istruktura kung saan ang kabilang panig ay maaaring makipagtulungan ng walang gaanong pasanin. Sa unang pagkakataon, naisip ko, hindi ito nagkataon lang. Gayunpaman, pilit kong hinahanap ang ibang paliwanag. Masyado pang maaga, kapag nagsimula ng gumanti ang Israel, magbabago ang takbo na ito. Ganoon ko pinatatag ang aking sarili. Nang hapong iyon, ipinatawag ako sa isang pribadong briefing na dinaluhan ng mga dating opisyal ng CIA at State Department. Pagpasok ko sa conference room,
agad kong naramdaman ang isang kakaibang kapaligiran. Karaniwan, sa mga ganitong briefing, isang listahan ng mga krisis at banta ang inilalatag. Ngunit iba ang araw na iyon. Ang pamagat ng unang slide sa screen ay nakakuha ng aking pansin. Mga takbo ng opinyon sa gitnang silangan tungkol sa Pilipinas. Isang hindi inaasahang pagsusuri. Ang briefing material ay naglalaman ng mga nakakagulat na datos. Isang kapansine-pansing pagtaas sa paborableng opinyon para sa Pilipinas sa rehiyon ng gitnang silangan sa loob lamang ng ilang linggo. Mayroon ding pagsusuri na nagpapakita ng isang paputok na pagtaas sa positibong reaksyon tungkol sa Pilipinas sa mga social media ng mga Arabo. Isang analyst na may seryosong mukha sa buong briefing ay nagpaliwanag, sa ngayon, sinasalo ng Pilipinas ang pagod sa pro-Israel na paninindigan nang hindi ginagalit ang sentimientong anti-Amerikano. Ito ay isang napakatumpak na pagpoposisyon. Natahimik sandali ang silid. Sa katahimikang iyon, unang beses kong naisip, marahil ay naisa sa katuparan ng Pilipinas ang isang balanseng diplomasya na hindi nagawa kahit ng Amerika. Ang Amerika ay palaging kumikilos sa gitnang silangan na may pagkiling dahil sa relasyon nito sa Israel. Nagsasalita ang Europa ng mga prinsipyo, ngunit mabagal magdesisyon. Ngunit ang Pilipinas ay kakaibang nagbabalanse sa pagitan ng dalawa. Hindi komportable ang pagtanggap sa ideyang iyon. Agad ko itong itinanggi sa aking isipan. Masyado pang maaga, ang sitwasyon ay maaaring magbago anumang oras. Ngunit ang pagtangging iyon ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan. Nang gabing iyon, pagkatapos ng briefing, nagkaroon ako ng pribadong hapunan kasama ang isang dating Israeli National Security Advisor. Siya ang unang nagbukas ng usapin tungkol sa Pilipinas. Karaniwan hindi niya ipinapakita ang kanyang emosyon, ngunit iba ang gabing iyon, may talim sa kanyang boses. Lumampas sa linya ang Pilipinas. Nagkukunwari silang nagsasalita tungkol sa karapatang pantao, ngunit sa katotohanan, inilalagay nila tayo sa pwesto ng akusado sa pandaigdigang opinyon. Ibinagsak niya ng marahas ang kanyang tinidor sa plato. Ang mas mapanganib ay ang Pilipinas ay isang kaalyado ng Amerika. Kung ang isang bansang tulad ng Pilipinas ay magsisimulang bumatikos sa atin batay sa karapatang pantao, ang ibang mga kaalyado ng Amerika ay maaaring magkaroon din ng lakas ng loob. Maaari itong kumalat na parang domino. Idinagdag niya na ang ilang mga bansa sa Europa ay nagsimula ng maglabas ng mas malakas na boses matapos ang pahayag ng Pilipinas. Tila iyon ang mas lalong nagpagalit sa kanya. Tahimik akong nakikinig. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ako madaling sumang-ayon sa kanyang galit. Sa halip, isang ganap na ibang tanong ang sumagi sa aking isipan. Ang reaksyon ng Israel na ganito kalakas ay hindi dahil mahina ang Pilipinas. Ito ay dahil ang mensahe ng Pilipinas ay aktwal na nakakaimpluwensya sa opinyon ng publiko. Hindi komportable ang pag-iisip na iyon. Ngunit sa likod ng galit ng taong nakaupo sa harap ko, malinaw na may takot. Hindi takot sa lakas ng militar, kundi takot tungkol sa pagiging lehitimo. Alam ko ang pagkakaiba dahil nakita ko na ito ng maraming beses sa larangan ng diplomasya. Ang mukha ng isang taong nakakaramdam ng tunay na banta. Sa sasakyan pa uwi, pinag-isipan ko ang ideyang iyon. Kung ang kinatatakutan ng Israel ay hindi ang lakas ng militar ng Pilipinas kundi ang pagiging lehitimo nito, nangangahulugan iyon na ang sandata sa laban na ito ay hindi mga baril at kanyon. At ang sandatang iyon ay hawak na ng Pilipinas. Ilang araw pagkatapos, sa isang international forum, muli kong nakasalubong ang diplomatang Pilipino. Sa pagkakataong ito, iba na ang kapaligiran. Tila pareho naming naramdaman iyon. Sa halip na manguyam, mahinahon akong nagtanong, inaasahan niyo ba ang ganitong reaksyon mula sa simula? Ngumiti siya ng bahagya. Hindi ito isang ngiti ng tagumpay, kundi isang ekspresyon ng isang taong nakumpirma ang isang bagay pagkatapos ng mahabang pag-iisip. Hindi namin inaasahan, ngunit naniniwala kami na sa huli, makikilala ng mga tao ang pagkakaiba ng katapatan at pagkalkula. Muli akong nagtanong, ngunit hindi ba't masyadong mapanganib? Alam ninyo na hindi magiging komportable ang Amerika at Israel. Tumingin siya sa bintana sandali at nagsalita. Ang isang bansang laging pinipili ang hindi mapanganib na opsyon ay hindi kailanman makakakuha ng tiwala. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, wala akong masabi. Hindi dahil wala akong argumento, kundi dahil ang pangungusap na iyon ay napakatumpak na tumama sa isang bagay. Sa unang pagkakataon, iba ang tingin ko sa kanya.
Hindi bilang isang diplomatang sumusunod sa estratehiya ng Amerika, kundi bilang isang estratehista na may sariling pamantayan sa pagpapasya. Nang gabing iyon, mag-isa akong nakaupo sa aking opisina na nakabukas ang ilaw. Sa aking mesa, nakasalansan ang mga ulat at pagsusuri na isinulat ko sa loob ng mga dekada. Karamihan sa mga ito ay nakabatay sa isang premise. Ang internasyonal na komunidad ay nakikinig sa mas malakas na panig. Kung wala kang kapangyarihan, wala ring prinsipyo. Ngunit ngayon, ginugulo ng Pilipinas ang mundo sa ibang paraan. Nang hindi ipinapakita ang kapangyarihan, pinalalaki nito ang impluwensya. Habang nagsasalita tungkol sa karapatang pantao, hindi nito nawawala ang praktikal na interes. At sa gitna ng krisis, nananatili itong hindi natitinag. Muli kong binasa ng dahan-dahan ang mensahe ng Pangulo ng Pilipinas sa monitor. Ang paggalang ay nagbubunga ng paggalang, isang maikling pangungusap. Masyadong simple para sa isang diplomatikong dokumento, masyadong ordinaryo para sa isang estratehikong mensahe. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang maikling pangungusap na iyon ay nanatili sa aking paningin. Ang paggalang ay nagbubunga ng paggalang. Matagal kong tinitigan ang pangungusap na iyon, at sa napakahinang boses, bumulong ako sa aking sarili. Marahil ay masyado kong tiningnan ang mundo sa isang lumang paraan. Pagkatapos sabihin iyon, nagulat ako sa aking sarili. Ang katotohanang sinabi ko iyon na ang gayong pangungusap ay lumabas sa aking bibig. Sa labas ng bintana, tahimik pa rin ang gabi sa Washington. Walang nagbago, ngunit sa loob ko, malinaw na may nagsisimula ng magbago. Sa simula, nakaramdam ako ng ginhawa. Nang dumating ang balita na nagsimula na ang ganap na pag-atake laban sa Pilipinas, sa totoo lang, nakaramdam ako ng isang uri ng ginhawa. Ngayon, nagsisimula na ang realidad, naisip ko. Ngayon na ang tunay na pagsubok kung gaano katagal makakatayo ang diplomasya ng prinsipyo. Opisyal na kinondena ng gobyerno ng Israel ang pahayag ng Pilipinas. Ang mga pro-Israel na grupo ay nagsimulang magpadala ng mensahe sa mga politiko sa Amerika na ang Pilipinas ay lumilikha ng isang mapanganib na halimbawa. Ilang mga mambabatas na Republikano ang naglabas ng mga pampublikong pahayag na binabatikos ang Pilipinas sa paglabag sa mga pangunahing prinsipyo ng alyansa. Inilarawan ng mga konserbatibong media sa Amerika ang pahayag ng Pilipinas bilang pagsakay sa alon ng sentimentong anti-Israel. Habang pinapanood ko ang lahat ng ito, inisip ko na ngayon na mararamdaman ng Pilipinas ang bigat ng realidad. Ang pagsasabi ng malalakas na salita ay maaaring umani ng palakpakan, ngunit kapag nagsimula ng dumating ang kabayaran, maraming bansa ang tahimik na umaatras. Nakita ko na ang eksenang iyon ng hindi mabilang na beses. Ngunit lumipas ang ilang araw at hindi umatras ang Pilipinas. Sa halip, mas kakaibang bagay ang nangyari sa sektor ng depensa. Ang mga kasunduan sa depensa sa Europa na inaasahang mayayanig sa gitna ng presyon mula sa Amerika at Israel ay kumilos sa eksaktong kabaligtaran na direksyon. Dumating ang impormasyon na ang mga bansang tulad ng Poland, Finland at Romania ay nagpapakita ng mas aktibong interes sa mga sistema ng armas ng Pilipinas. Nakipagkita ako sa isang mataas na opisyal ng isang kumpanya sa depensa sa Amerika na matagal ko nang kakilala. Mahina ang kanyang boses nang sabihin niya, ang lobby ng Israel at ilang bahagi ng industriya ng depensa ng Amerika ay kumikilos upang hadlangan ang mga kasunduan sa depensa ng Pilipinas. Ngunit ang mga bansa sa Europa ay hindi basta-basta sumusunod. Tinanong ko kung bakit. Dahil kapag nakipagkasundo ka sa mga Pilipino, kumikilos sila. Tinutupad nila ang mga deadline, mabilis na naisa sa katuparan at napatunayan na sa aktwal na labanan. Para sa mga pinuno ng militar sa Europa, iyon ay mas praktikal na issue kaysa sa mga diplomatikong pahiwatig. Sa totoo lang, alam nilang lahat kung gaano kadalas na antala ang mga paghahatid mula sa industriya ng depensa ng Amerika. Habang nakikinig ako sa kanya, unang beses kong hinarap ang isang hindi komportableng katotohanan na ang pag-angat ng Pilipinas ay maaaring hindi lamang dahil sa mga diplomatikong pahayag nito. Ang industriya ng depensa, paggawa ng barko, at diplomasya sa enerhiya ay sabay-sabay na kumikilos, na nagbibigay ng pakiramdam na ang Pilipinas ay kumikilos bilang isang malaking pinagsama-samang pakete. Lalo pa niyang hininaan ang kanyang boses at idinagdag. Ang problema ay may mga reklamo sa loob na masyadong mabilis lumalaki ang Pilipinas. Isang bansang pinalaki natin, ngunit ngayon ay kinakain na ang ating merkado. Nang marinig ko iyon,
naramdaman ko ang isang kakaibang emosyon. Ang pahiwatig ay hindi na nag-aalala ang Amerika sa Pilipinas, kundi binabantayan na ito. Ang pagtingin sa isang kaalyado bilang isang katunggali, alam ko mula sa karanasan kung ano ang ibig sabihin ng senyales na iyon. Ilang araw pagkatapos, muli kong nakita ang diplomatang Pilipino. Sa pagkakataong ito, sinadya kong magtanong ng isang mapanuksong tanong. Ngayon na ang political establishment ng Amerika ay nayayanig at ang mga kasunduan sa depensa ay nasa ilalim ng presyon. Sa totoo lang, hindi ba kayo nagsisisi? Nakakagulat na kalmado ang kanyang sagot. Inaasahan namin ito. Hindi makapaniwalang nagtanong ako. Kahit ang ganitong antas ng pag-atake, tumango siya. Ang pagsasalita para sa prinsipyo ay laging may kasamang kabayaran. Sa sandaling matakot tayo sa kabayarang iyon, magiging isang bansa tayo na hindi pinagkakatiwalaan ng sinuman. At ang isang bansang hindi pinagkakatiwalaan ng sinuman ay hindi pipiliin ng sinuman. Habang nakikinig ako, binuksan ko ang aking bibig para sumagot, ngunit muli ko itong isinara. Nagpatuloy siya. Hindi kami nakatingin sa mga batikos ngayon, kundi sa kung sino ang pagkakatiwalaan ng mundo 10 taon mula ngayon. Ang mga salitang iyon ay nakakagulat. Hindi lamang ito tungkol sa pagtitiis sa krisis. Ito ay isang pahayag sa antas ng pambansang estratehiya na nakatingin sa hinaharap. Sa sandaling iyon, malinaw kong naramdaman sa unang pagkakataon na ang Pilipinas ay hindi lamang nakikipaglaban sa opinyon ng publiko, kundi kumikilos ng may mas mahabang pananaw. Sa mga panahong iyon, nagsimulang lumabas ang mas matinding pagsusuri sa loob. Sa mga pribadong strategic meeting, nahati ang mga opinyon. Isang panig ang nagsasabi na ang Pilipinas ay masyadong nagsasarili at kailangan itong kontrolin. Ang kabilang panig naman ay nagsuri na ang Pilipinas ay kumikilos ng mas may kakayahan at talino kaysa sa Amerika. Sa isang pulong, narinig ko ang sinabi ng isang veteranong diplomat na nakapagpagulat sa akin. Malakas ang Amerika, ngunit ngayon, masyado na itong mabigat. Ang Pilipinas ay magaan pa rin at mabilis. Hindi gaanong nakatali sa mga interes, mabilis magdesisyon at tumutupad sa mga pangako. Idinagdag ng isa pang kalahok, masyadong nakatali ang Amerika sa maraming domestic na politika at lobby. Ngunit ang Pilipinas ay nasa posisyon kung saan maaari nitong ipaglaban ang prinsipyo habang pinangangalagaan ang praktikal na interes. Ang kombinasyong iyon ay napakabihirang sa mundo ngayon. Habang nakikinig ako sa mga salitang iyon, hindi ko na malayang huminto ako sa pagsusulat. Naramdaman kong nayayanig ang aking lohika, ngunit ayaw ko pa ring aminin. Subalit ng gabing iyon, isang lihim na tawag ang dumating mula sa isang Israeli. Ang kanyang boses ay mahina at maingat. Masyadong maraming kaaway ang ginagawa ng Pilipinas ngayon. Sa huli, magiging mahirap itong dalhin. Isang maikling katahimikan. At pagkatapos ay dahan-dahan niyang sinabi ang mga sumusunod na salita. Ngunit hindi ba't kakaiba? Malinaw na pinipigilan natin ang Pilipinas, ngunit bakit patuloy na kumakampi sa kanila ang opinyon ng mundo? Nang marinig ko iyon, wala akong masabi. Pagkatapos ng tawag, tumingin ako sa labas ng bintana sa mga ilaw ng gabi sa Washington. Ang mga ilaw ay tahimik pa ring kumikinang. Ang taong tumawag ay hindi tumawag para mang-pressure. Nagtatanong siya sa akin ng sagot, bakit hindi ito gumagana? Dahan-dahan kong pinag-isipan ang tanong na iyon. Bakit habang mas pinipigilan ang Pilipinas, mas lalong kumakampi sa kanila ang mundo? Bakit habang mas inaatake, mas lumalaki ang kanilang presensya? Ang tradisyonal na lohika ng diplomasya ay hindi maipaliwanag ito. Ang kapangyarihan ay dapat na magpabagsak. Iyon ang natural na pagkakasunod-sunod, ngunit hindi bumagsak ang Pilipinas. Sa katunayan, habang mas pinipigilan, mas malinaw na ipinapakita nito ang kanyang presensya na parang ang presyon ang nagiging gasolina nito. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa aking mesa, malalim ang iniisip sa mahabang panahon. Ang mga ilaw ng Washington sa labas ng bintana ay hindi nagbago. Ngunit naramdaman kong nagbabago ang aking mga mata na nakatingin sa mga ilaw na iyon. At sa unang pagkakataon, isang ideya ang dahan-dahang sumagi sa aking isipan. Marahil, hindi inaatake ang Pilipinas. Marahil, ang Pilipinas ay umaakyat patungo sa sentro ng pandaigdigang kaayusan. Hindi komportable ang ideyang iyon. Napaka-inkomportable. Ngunit ngayon, lalong nagiging mahirap na baliwalain ang kakulangan sa ginhawa na iyon. Hanggang sa puntong iyon, naniniwala pa rin ako na sa huli ay mayayanig ang Pilipinas. Ang 30 taong karanasan ko sa internasyonal na diplomasya ang batayan ng paniniwalang iyon.
Gaano man kaprinsipyo ang isang bansa, kapag sabay-sabay na ipinataw ang ekonomikong presyon at diplomatikong pag-iisa, tiyak na lilitaw ang mga bitak. Ganoon ang nangyari sa Iran, sa Turkey, at maging sa mas malalakas na bansa. Walang dahilan para maging iba ang Pilipinas. Ngunit hindi ang Pilipinas ang nayanig. Ang Poland ang nauna. Habang sinusuri ko ang isang ulat na regular na sumusubaybay sa mga takbo ng kasunduan sa depensa sa Europa, hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Ang mga sistema ng armas ng Pilipinas na inaasahang manghihina sa gitna ng presyon mula sa Amerika at Israel ay sa halip ay lumalawak. Inanunsyo ng Polish Ministry of Defense na opisyal nilang isinasaalang-alang ang karagdagang pagbili ng mga self-propelled howitzer at tangke mula sa Pilipinas, at sumunod ang mga ulat na ang Finland at Romania ay nagsimula na rin ng mga talakayan sa mga kumpanya ng Pilipinas sa larangan ng air defense systems. Mag-isa akong nakaupo sa aking opisina, binabasa muli ang ulat at isang bulong ang lumabas. Bakit hindi pinapansin ng mga bansang iyon ang Amerika? Ang sagot ay mas malapit kaysa sa inaasahan ko. Ilang araw pagkatapos, sa isang pribadong pulong kasama ang mga opisyal sa depensa ng Europa, isang Polish na opisyal ang nagsalita ng napakatapat. Sa kasalukuyang sitwasyon sa Europa, ang pinakamahalagang bagay ay ang oras ng paghahatid. Ang oras na kinakailangan mula sa pagpirma ng kontrata hanggang sa aktwal na pagdating ng kagamitan, wala na kaming luho na maghintay. Nagpatuloy siya. Ang kagamitan mula sa Amerika ay mahusay sa pagganap, ngunit paulit-ulit ang mga pagkaantala sa paghahatid at madalas na may mga karagdagang kondisyon pagkatapos ng kontrata. Sa kabilang banda, kapag nakipagkontrata ka sa mga Pilipino, kumikilos sila, tinutupad nila ang mga deadline at mayroon na silang napatunayang datos mula sa mga aktwal na sitwasyon. Ang kailangan namin ngayon ay hindi perpektong kagamitan. Kailangan namin ng kagamitan na dumarating sa tamang oras. Ang mga salitang iyon ay tahimik na lumapag sa silid pulungan. Wala akong mahanap na salita para sumagot. Hindi siya nagsasabi ng mali. Ang mga deadline ay mga numero at ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Sa eroplano pabalik sa Washington, muli kong inayos ang sitwasyon sa aking isipan. Ang pagiging isang powerhouse ng depensa ng Pilipinas ay hindi lamang dahil sa mga diplomatikong pahayag nito. Ang oras ng paghahatid, pagganap, presyo at sistema ng suporta pagkatapos lahat ng ito ay nag-ipon upang mabuo ang tiwala na mayroon sila ngayon. At ang tiwalang iyon ang nagsisilbing haligi na hindi basta-basta nayayanig kahit sa gitna ng diplomatikong presyon. Pinalalawak ng Pilipinas ang kanyang impluensya sa Europa nang hindi nagpapaputok ng kahit isang bala. Isang katulad na kilusan ang napansin sa gitnang silangan. Ayon sa isang ulat mula sa isang analyst na dalubhasa sa gitnang silangan, ang mga pangunahing bansa sa rehiyon ay nagpapakita ng mga senyales ng pagpapalawak ng kanilang kooperasyon sa Pilipinas sa larangan ng enerhiya at depensa. May mga bansang isinasaalang-alang ang karagdagang pag-order ng mga LNG carrier mula sa mga shipyard ng Pilipinas at mayroon ding mga bansang tinatalakay ang magkasanib na pagbuo ng mga sistema ng air defense kasama ang mga kumpanya ng Pilipinas. Direkta kong tinanong ang analyst, bakit kumakampi ang gitnang silangan sa Pilipinas? Agad siyang sumagot, ang imahe ng Pilipinas sa gitnang silangan ay hindi tungkol sa kung kaninong panig ito, kundi bilang isang bansang tumutupad sa mga pangako. Sa Amerika, kapag nagbago ang administrasyon, nagbabago rin ang patakaran. Sa Europa, mabagal ang desisyon at malaki ang agwat sa pagitan ng salita at gawa. Ngunit ang Pilipinas, kapag nakipagkontrata, kumikilos. Kahit sa panahon ng krisis, hindi nila tinatalikuran ang kanilang mga pangako. Nang marinig ko iyon, matagal akong hindi nakapagsalita, tiwala. Ang salitang iyon ay malinaw na lumitaw sa aking isipan. Sa loob ng 30 taon, tiningnan ko ang tiwala bilang isang pandagdag na elemento lamang sa estratehiya sa diplomasya. Naniniwala ako na ang kapangyarihan ang gumagawa ng tunay na desisyon at ang tiwala ay ang wikang nagbabalot sa kapangyarihang iyon. Ngunit ngayon, ang gitnang silangan at Europa ay ginagamit ang tiwala mismo bilang pamantayan sa pagpili. At ang bansang nakakakuha ng pinakamataas na marka sa pamantayang iyon ay ang Pilipinas. Sa unang pagkakataon, naisip ko na ang tiwala ay maaaring maging isang mas malakas na sandata kaysa sa lakas ng militar. Hindi komportable ang ideyang iyon. Ngunit sinusuportahan ito ng datos.
Ilang araw pagkatapos, muli kong nakita ang diplomatang Pilipino. Sa pagkakataong ito, hindi ako ng uyam o ng pressure. Tahimik akong nagtanong, bakit ninyo isinugal ang ganito kalaking panganib? Tumingin siya sa bintana sandali at sumagot, masyado kaming matagal na natutong mabuhay sa pagitan ng mga malalakas na bansa. Paano hindi magiging komportable ang Amerika? Paano hindi magagalit ang Tsina? Iyon ang pangunahing gramatika ng aming diplomasya. Huminto siya sandali at nagpatuloy. Ngunit ngayon, sinusubukan naming maging isang bansang pinipili, hindi lamang isang bansang nakakaligtas. Ang isang bansang nakakaligtas ay laging hinihila ng mga desisyon ng iba. Ang isang bansang pinipili ay nagtatakda ng sarili nitong direksyon. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong naninikip ang aking dibdib. Ang pangungusap na iyon ay hindi galing sa isang aklat-aralin sa diplomasya. Ito ang konklusyon na naabot ng isang bansa na nakipaglaban sa pagitan ng mga malalakas na bansa sa loob ng mga dekada pagkatapos ng mahabang pagdurusa. Sa huli, idinagdag niya, mahalaga ang pagbebenta ng armas, mahalaga ang pagbibigay ng enerhiya, ngunit mas mahalaga kaysa doon ay ang maging bansa na unang naiisip ng mundo kapag may sumiklab na krisis. Ang makuha ang posisyong iyon ang aming layunin. Nang marinig ko iyon, nagulat ako. Hindi lang ako nagulat. Ang istruktura mismo ng kanyang pahayag ay nakakagulat. Hindi niya tinitingnan ng hiwalay ang depensa, enerhiya at diplomasya, kundi pinagsasama-sama ang mga ito sa isang asset na tinatawag na kakayahang tumugon sa krisis. Iyon ay isang bagay na masasabi lamang ng isang bansa na nagdisenyo ng buong pambansang estratehiya nito sa iisang direksyon. Sa mga panahong iyon, nabasa ko ang isang pribadong ulat na umiikot sa loob. Ang punto ay simple. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa loob ng alyansa ng Amerika na pinakamabilis na nagiging isang estratehikong asset. Ang pagsusuri ay naglalaman na sa pamamagitan ng sabay-sabay na pagpapalaki ng asset ng tiwala at kakayahang tumugon sa krisis, ang Pilipinas ay lumilikha ng isang napakabihirang posisyon. Lalo na sa dulo ng ulat, may ganitong pangungusap. Sa hinaharap, kailangang muling suriin ang paglawak ng impluwensya ng Pilipinas hindi bilang simpleng paglago ng ekonomiya, kundi bilang resulta ng isang estratehiya sa diplomasya na nakabatay sa tiwala. Inilatag ko ang ulat sa aking mesa at huminto sa pagbabasa sandali at hindi ko na malayang ibinabako ang aking panulat. Masyado nating minaliit ang Pilipinas sa loob ng mahabang panahon. Ang mga salitang iyon ay mahinang umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Walang ibang tao, ngunit narinig ko ang mga salitang iyon. Gabi na nang lumabas ang isang breaking news. Ang ulat, matagumpay na nakuha ng gobyerno ng Pilipinas ang ligtas na daanan para sa ilang mga barko nito na naipit sa Strait of Hormuz. Kasabay nito, hayagang binanggit ng mga pangunahing bansa sa gitnang silangan ang pagpapalawak ng kanilang kooperasyon sa Pilipinas sa enerhiya at depensa. Nakaupo ako sa sofa, nakatingin sa balita. Ang Pilipinas ay hindi inaatake. Sa gitna ng krisis, pinatutunayan nito sa mundo na ito ang pinakamaaasahang bansa. At habang nag-iipon ang mga patunay na iyon, mas lalong lumalalim ang pagpasok ng Pilipinas sa tiwala ng mundo. Ipinikit ko ang aking mga mata. At sa isang lugar sa aking puso, sa unang pagkakataon, malinaw kong inamin. Ang Pilipinas ay naging isang bansa na kailangan ng mundo. Habang lumalaki ang impluwensya ng Pilipinas, isang ganap na kakaibang uri ng tensyon ang nagsimulang mamuo sa loob ng Washington. Sa simula, ito ay mga bulong-bulungan lamang. Mga reklamo na ang Pilipinas ay masyadong nagsasarili sa diplomasya. Mga iginiit na dapat magkaroon ng iisang boses ang mga kaalyado. Isang hindi komportableng pakiramdam tungkol sa mabilis na paglaki ng presensya ng Pilipinas sa merkado ng depensa. Ang mga ganitong usapan ay tahimik na nagsimulang umikot sa mga think tank at pribadong pulong. Ngunit ang mga bulong-bulungan na iyon ay naging ganap na pagkontra nang lumabas ang mga ulat tungkol sa sunod-sunod na paglawak ng mga kasunduan sa depensa ng Pilipinas sa Europa. Maraming mga mambabatas na Republikano ang naglabas ng mga pampublikong pahayag na mariing binabatikos ang nagsasariling landas ng diplomasya ng Pilipinas. Ang mga konserbatibong media sa Amerika ay nagsimulang maglabas ng mga artikulo na may tonong ginagamit ng Pilipinas ang alyansa ng Amerika para sa sarili nitong interes. Ang mga pro-Israel na lobby group ay nag-pressure sa mga politiko sa Amerika
na iginigiit na ang mga hakbang sa diplomasya ng gobyerno ng Pilipinas ay ginagamit upang palakasin ang sentimentong anti-Israel sa gitnang silangan. Nakipagkita ako ng pribado sa isang mataas na opisyal mula sa Department of Defense. Karaniwan siyang prangka, ngunit sa araw na iyon, mas matalas siya. Edward, totoo, pinalaki natin ang Pilipinas. Ibinigay natin ang payong ng seguridad, naglipat ng teknolohiya, binuksan ang mga merkado. Ngunit kapag tiningnan mo ang ginagawa ng Pilipinas ngayon, anong pakiramdam ang nakukuha mo? Hindi ako sumagot at naghintay. Masyadong mabilis itong lumalaki. Depensa, paggawa ng barko, enerhiya, semiconductors, at ngayon, maging ang diplomasya. Ito ba ang kilos ng isang kaalyado o ng isang nagsasariling estratehikong bansa? Idinagdag niya sa mahinang boses, kung magpapatuloy ito, ang Pilipinas ay hindi na lamang magiging isang simpleng kaalyado, kundi isang nagsasariling estratehikong aksis. At hindi iyon ang larawang gusto natin. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman ko ang isang kakaibang emosyon. Sa nakaraan, natural na sasang-ayon ako. Ngunit sa hindi malamang dahilan, iba ang dating nito ngayon. Tila hindi nag-aalala ang Amerika sa isang kaalyado, kundi natatakot sa paglakas ng isang kaalyado. Magkatulad ang dalawang iyon, ngunit ganap na magkaibang kwento. Ang isa ay pag-aalala para sa iba, at ang isa ay takot para sa sarili. Ang pag-atake mula sa panig ng Israel ay umabot din sa sukdulan. Patuloy na itinaas ng gobyerno ng Israel at ng mga pro-Israel na grupo ang antas ng presyon laban sa Pilipinas. Sa ilang mga media outlets sa Amerika, sunod-sunod ang mga kritikal na artikulo na nagsasabing ginagamit ng Pilipinas sa politika ang sentimentong anti-Israel. Inatake ng mga opisyal ng Israel ang diplomasya ng Pilipinas bilang mapagkunwaring moralismo. Muli kong nakita ang estratehistang Israeli. Pag-upo pa lang namin, binuksan niya ang usapin tungkol sa Pilipinas at ang kanyang boses ay mas matalas kaysa dati. Hindi alam ng Pilipinas kung gaano kapanganib ang larong nilalaro nila ngayon. Ang paniniwala na ang prinsipyo ang nagpapatakbo sa mundo ay isang romantikong ideya. Sa huli, ang mundo ay gumagalaw patungo sa panig na may kapangyarihan. Ang prinsipyo ay hindi nagtatagal. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tatango na sana ako ngunit huminto ako. Sa nakaraan, natural na sasang-ayon ako. Ngunit ngayon, hindi na ito kapani-paniwala. Sa halip isang tanong ang lumitaw, kung ganoon, bakit kayo ganito katakot sa Pilipinas? Sinabi ko lang iyon sa aking isipan. Sa labas, wala akong sinabi. Ngunit ang tanong na iyon ay lumaki sa loob ko. Sa lakas ng militar, hindi kalaban ng Pilipinas ang Israel. Ang laki ng ekonomiya, network ng diplomasya at kasaysayan ay magkaiba. Ngunit patuloy pa ring pinipigilan ng Israel ang Pilipinas. Saan nagmumula ang enerhiyang iyon? Nang gabing iyon, matagal kong pinag-isipan ang tanong na iyon. At lumapit ako sa isang konklusyon. Ang kinatatakutan ng Israel ay hindi ang kapangyarihan ng Pilipinas. Ito ay ang mga salita ng Pilipinas. O mas tumpak, ang katotohanan na ang mga salitang iyon ay sinusundan ng gawa. Ang mga bansang nagsasalita ngunit hindi kumikilos ay madaling balewalain sa internasyonal na komunidad. Ngunit ang Pilipinas ay nagsalita at kumilos. Ipinagtanggol nito ang mga mamamayan nito, tinupad ang mga kasunduan sa depensa at pinanatili ang mga prinsipyo nito sa diplomasya nang hindi natitinag. Ang kombinasyong iyon ang nakakatakot. Ang sitwasyon sa Strait of Hormuz ay muling nagkaroon ng isang pagbabago. Dumating ang isang ulat na ang gobyerno ng Pilipinas, sa pamamagitan ng kooperasyon sa mga bansa sa gitnang silangan, ay malapit nang matapos ang pag-secure ng ligtas na daanan para sa natitirang mga barko. Maging sa loob ng Amerika, may reaksyon na mas mabilis at may mas kaunting alitan na nalutas ng Pilipinas ang problema kaysa sa inaasahan. Ang pinakanakakagulat ay ang reaksyon ng mga bansa sa gitnang silangan. Hindi kami pinilit ng Pilipinas, sa halip, iginalang nila kami. Hindi nila ipinadala ang kanilang mga barkong pandigma, ipinadala nila ang tiwala. Ang mga salitang ito ay lumabas sa media at mga diplomatikong channel sa gitnang silangan. Habang binabasa ko ang mga pangungusap na iyon, unang beses kong naramdaman ang isang bagay na ang paggalang, hindi kapangyarihan, ay maaaring aktwal na makalutas ng mga problema. Sa loob ng 30 taon, kabaligtaran ang pinaniwalaan ko. At ang 30 taon na iyon ay tila ganap na nayayanig. Gabi na nang muli kong makita ang diplomatang Pilipino.
Sa pagkakataong ito, ako ang unang dumating at naghintay. Pagpasok niya, maingat akong nagtanong, talaga bang alam ninyo na ganito kalakas ang magiging reaksyon ng Amerika at Israel? Natahimik siya sandali. Inaasahan namin ito, ngunit may kailangang unang magsalita. Muli akong nagtanong, bakit kailangang ang Pilipinas? Tumingin siya sa bintana at dahan-dahang nagsalita. Ang mga malalakas na bansa ay may napakaraming kalkulasyon. Sa bawat salitang binibitawan nila, kailangan nilang isaalang-alang ang 12-dosenang mga interes. Sa huli, hindi nila nasasabi ang dapat sabihin. Muli siyang tumingin sa akin. Ngunit kami ay isang bansa pa rin na maaaring sabihin kung ano ang tama. At kailangan naming patunayan ang mga salitang iyon sa pamamagitan ng gawa. Iyon lamang ang paraan para tanggapin ng may katapatan ang mga prinsipyong sinasabi namin. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang malakas na pangingilabot. Hindi lamang ito isang magandang salita. Ito ang estratehikong konklusyon na nakuha mula sa karanasan ng isang bansa na nakipaglaban sa pagitan ng mga malalakas na bansa sa loob ng mga dekada. Pinapatakbo ng mga malalakas na bansa ang mundo sa pamamagitan ng kapangyarihan, ngunit pinapatakbo ng Pilipinas ang mundo sa pamamagitan ng tiwala at prinsipyo. At ngayon, hindi ko na maitatanggi na hindi lamang ito isang idealismo, kundi aktwal na gumagana. Bago tumayo, nag-iwan siya ng huling salita. Ang paglakas ng Pilipinas ay hindi nangangahulugang paghina ng Amerika. Nangangahulugan ito na ang mundo ay magkakaroon ng mas maraming iba't ibang aksis ng tiwala. At iyon ay maaaring lumikha ng isang mas ligtas na mundo. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, matagal akong hindi gumalaw sa aking upuan. Nang gabing iyon, bumalik ako sa aking opisina at tumayo sa harap ng isang lumang mapa ng mundo na nakasabit sa dingding. Ang mapa ay nagpapakita ng umiiral na kaayusan na nakasentro sa Amerika at Europa. Kinuha ko ang isang panulat at dahan-dahang tiningnan ang lokasyon ng Pilipinas. At mahina akong bumulong. Lagi nating tinitingnan ang mundo na nakasentro lamang sa Amerika, ngunit ngayon, ang mundo ay lumilikha ng ibang sentro at nasa sentro nito ang Pilipinas. Pagkatapos sabihin iyon, nagulat ako sa aking sarili. Isang pangungusap na hindi ko kailanman tatanggapin ilang araw lamang ang nakalipas. Sa sandaling iyon, isang breaking news ang lumitaw sa monitor. Karagdagang ligtas na daanan para sa mga barkong Pilipino na kamit. Pinalakas na kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at mga pangunahing bansa sa gitnang silangan, opisyal na inanunsyo. Tinitigan ko ang headline at wala akong sinabi. Wala nang dapat sabihin. Lahat ay nasa loob na ng headline na iyon. Nang makita ko sa screen ng TV ang isang barko na dahan-dahang lumalabas sa Strait of Hormuz, napahinto ako sa paghinga. Mabagal ang takbo ng barko, marahil dahil maingat nilang pinapaandar ang makina matapos ang matagal na pagkakaipit. Ngunit ang mabagal na paggalaw na iyon ay mas malakas ang dating. Hindi ito nagmamadali, hindi ito natitinag, dahan-dahan ngunit tiyak na sumusulong. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, wala akong masabi. Ilang linggo matapos magsimula ang krisis, opisyal na inanunsyo ng gobyerno ng Pilipinas na sa pamamagitan ng mga negosasyon sa mga pangunahing bansa sa gitnang silangan, matagumpay nilang nakuha ang ligtas na daanan para sa karamihan ng mga barkong naipit sa Strait of Hormuz. Ang mga barko ay nagsimulang gumalaw ng sunod-sunod at ang mga Pilipinong mamamayan ay ligtas na sumailalim sa mga proseso ng paglikas. Sabay-sabay na pinuri ng media sa Amerika at Europa ang diplomatikong tagumpay ng Pilipinas. Ang paglutas sa krisis ng walang armadong sagupaan nang hindi nagpapadala ng kahit isang barkong pandigma sa pamamagitan lamang ng diplomasya at tiwala. Lalo na ang reaksyon ng media sa gitnang silangan ay kapansin-pansin. Hindi pinilit ng Pilipinas ang gitnang silangan, iginalang nila ito. Ang katotohanan na ang mga salitang iyon ay hindi lamang diplomatikong retorika kundi isang taos-pusong pagtatasa ay pinatunayan ng mga sumunod na aksyon. Naalala ko ang senaryo na aking inaasahan, kabiguan sa diplomasya ng Pilipinas, internasyonal na pag-iisa, kabiguan sa pagprotekta sa sariling mamamayan, pagbagsak ng mga kasunduan sa depensa. Lahat ng aking mga hula ay hindi natupad. Sa katunayan, ang eksaktong kabaligtaran ang nangyari. Gusto kong isipin na ito ay swerte lamang. Ngunit ang ganoong uri ng panlilinlang sa sarili ay hindi na gumagana. Ako ay isang taong nagdisenyo ng estratehiya sa diplomasya sa loob ng mahigit 30 taon. Alam ko, sa aking katawan ang pagkakaiba sa pagitan ng swerte at estratehiya at ang ipinakita ng Pilipinas
ay malinaw na isang estratehiya. Habang lumilipas ang mga araw, lalong naging malinaw ang sitwasyon. Ang mga bansa sa Europa at Gitnang Silangan ay nagsimulang palawakin pa ang kanilang kooperasyon sa Pilipinas. Ang mga kasunduan sa depensa sa Europa ay humantong sa mga talakayan para sa karagdagang paglawak. Sa Gitnang Silangan, bumuhos ang mga malalaking alok ng kooperasyon sa Pilipinas sa larangan ng paggawa ng barko, enerhiya at depensa. Isang foreign minister mula sa isang bansa sa Gitnang Silangan ang opisyal na naglarawan sa Pilipinas bilang isang bansang hindi nawawala sa panahon ng krisis. Sa wikang diplomatiko, iyon ay isang napakalakas na pagpapahayag ng tiwala. Maging sa mga eksperto sa seguridad sa Europa, nagsimulang lumabas ang isang pangungusap na bihirang marinig noon. Malakas ang Amerika, ngunit mapagkakatiwalaan ang Pilipinas. Nang unang marinig ko ang pangungusap na iyon, natigilan ako sandali. Ang katotohanan na ang dalawang pagtatasa ay tumutukoy sa magkaibang mga bansa ay nakakagulat. Na ang lakas at tiwala ay hindi matatagpuan sa iisang bansa at na ngayon, mas pinahahalagahan ng mundo ang tiwala. Ilang buwan lamang ang nakalipas, kumbinsido ako na ang Amerika lamang ang nagpapatakbo sa mundo. Ang paniniwalang iyon ay gumuho ngayon sa harap ng aking mga mata. Muling nagdaos ng isang pribadong strategic meeting sa Washington. Sa pagkakataong ito, ganap na iba ang kapaligiran. Ang mga taong ilang linggo pa lamang ang nakalipas ay tinatawanan ng Pilipinas bilang walang ingat ay nagsimula ng suriin ang mga estratehikong pamamaraan nito. Isang eksperto sa depensa ang nagsabi, ang paglalarawan sa Pilipinas bilang isang powerhouse ng depensa ay hindi na sapat. Ang Pilipinas ay naging isang powerhouse ng tiwala. Idinagdag ng isa pang kalahok. Ang bansang unang naiisip ng mundo kapag may sumiklab na krisis ang Pilipinas ay patungo sa posisyong iyon at ang insidenteng ito ang unang patunay. Tahimik kong tiningnan ang paligid ng silid. Isang ganap na kakaibang hangin ang dumadaloy kumpara sa ilang linggo na ang nakalipas. Walang sino man ang tumawag sa Pilipinas na isang maliit na kaalyado. Sa halip, tinatalakay nila kung paano matutunan at mailalapat ang mga pamamaraan ng Pilipinas. Sa sandaling iyon, napakalinaw kong natanto, ang Pilipinas ay hindi na isang bansang sumusunod sa Amerika. Sa halip, ito ay isang bansang nauuna sa daan na hindi nakita ng Amerika. Sa mga panahong iyon, sa huling pagkakataon, nakita ko ang estratistang Israeli. Hindi na niya maipakita ang matalas at agresibong kilos tulad ng dati. Sa kanyang pagpasok sa restaurant, makapalang pait sa kanyang mukha. Nag-order kami ng pagkain at sandaling naupo ng walang imik. Siya ang unang nagsalita. Inakala naming madaling babagsak ang Pilipinas. Tahimik akong nakinig. Ngunit hindi bumagsak ang Pilipinas. Sa halip, mas maraming bansa ang nagsimulang sumunod sa kanila. Niyakap niya ang kanyang baso ng alak. Ang problema ay hindi dahil nagsabi ng tama ang Pilipinas. Ito ay dahil pinatunayan nila ang mga salitang iyon sa pamamagitan ng gawa. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong nanginig ang buong katawan ko. Lahat ng mga piraso na magkakahiwalay na lumulutang sa aking isipan ay tila nagkabit-kabit sa sandaling iyon. Nagsalita ang Pilipinas tungkol sa karapatang pantao at kasabay nito ipinagtanggol ang mga mamamayan nito. Pinangalagaan ang pambansang interes at pinalawak ang kooperasyon sa depensa at enerhiya. Ang apat na bagay na iyon ay hindi magkasalungat, kundi magkakaugnay sa iisang daloy. Iyon ang nagpapatakbo sa mundo. Ang pagpapatunay sa mga salita sa pamamagitan ng gawa iyon ang diwa ng tiwala. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, ganap kong naunawaan na kapag nagsimulang mabuo ang tiwala, ito ay nagpapatakbo sa mundo ng mas matagal at mas malalim kaysa sa kapangyarihan. Pagkatapos ng hapunan, bumalik akong mag-isa sa aking opisina. Sa aking mesa may isang lumang piraso ng papel. Isang memo na isinulat ko mismo ilang linggo na ang nakalipas, pagkatapos mismo ng diplomatikong pahayag ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang mapanganib na idealistang bansa. Hindi nito alam ang realidad ng politika. Malapit na nitong pagbayaran ang halaga. Matagal kong tinitigan ang memo at kinuha ko ang isang panulat. Dahan-dahan ngunit tiyak. Nagsimula akong magsulat ng mga bagong pangungusap. Binabago ng Pilipinas ang pandaigdigang kaayusan mula sa kaayusan ng kapangyarihan patungo sa kaayusan ng tiwala, mula sa diplomasya ng katahimikan patungo sa diplomasya ng prinsipyo,
Mula sa pagiging isang malakas na bansa patungo sa pagiging isang mapagkakatiwalaang bansa. Ibinaba ko ang panulat at matagal kong tinitigan ang mga pangungusap na iyon. Wala akong masabi at napakatahimik. Isang bulong ang lumabas. Masyado nating huling naunawaan ang Pilipinas. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng Washington ay kumikinang pa rin. Ngunit sa gabing iyon, iba ang tingin ko sa mga ilaw na iyon. Tila may mas malayo, mas malawak na mundo sa likod ng mga ito. Kinabukasan, sunod-sunod ang mga headline tungkol sa Pilipinas sa balita. Tagumpay sa diplomatikong solusyon sa krisis sa Hormuz ng Pilipinas. Europa, gitnang silangan, pinalawak ang kooperasyon sa Pilipinas, opisyal na inanunsyo. Pilipinas, lumilitaw bilang pamantayan sa pandaigdigang kaayusan. Habang binabasa ko ang mga headline sa screen, dahan-dahan kong itinaas ang aking tasa ng kape. Wala akong sinabi. May mga pagkakataong wala kang masabi. Hindi dahil hindi mo alam, kundi dahil alam mo na ang lahat. Nagsimulang tularan ng mundo ang Pilipinas. Sa simula, ito ay isang napakatahimik na kilusan. Halos hindi marinig. Ngunit paglipas ng ilang linggo, lalong naging malinaw ang daloy. Sinimulan ng mga diplomatang Europeo na tawaging modelong Pilipino ang pamamaraang ito sa diplomasya. Isang diskarte na naguuna sa tiwala at prinsipyo kaysa sa kapangyarihan at presyon. Isang paraan na sabay na pinangangalagaan ang proteksyon ng sariling mamamayan at ang mga prinsipyo ng karapatang pantao nang hindi nawawala ang praktikal na interes. Ang kombinasyong iyon ay itinuturing na napakabihirang at, sa parehong oras, napaka-epektibo sa mundo ngayon. Tiningnan ng mga bansa sa gitnang silangan ang Pilipinas hindi lamang bilang isang kasosyo sa kalakalan, kundi bilang isang kasosyo na nananatili hanggang sa huli sa panahon ng krisis. Sinumang nasa larangang ito ay alam kung gaano kalakas ang kahulugan ng ekspresyong iyon sa diplomasya. Kasosyo na nananatili hanggang sa huli sa panahon ng krisis iyon ay isang pagtatasa na nangangailangan ng 30 taon para makuha. Ngunit nakuha ito ng Pilipinas sa loob lamang ng ilang buwan. Ilang mga eksperto sa diplomasya sa Amerika ay hayagang nagsabi sa mga pampublikong pagtitipon na nagpakita ang Pilipinas ng isang bagong modelo na iba sa hegemonikong diplomasya ng Amerika. Ang katotohanan na ang ganoong kabigat na pahayag ay nagmula sa loob mismo ng Amerika ay lalong nagbigay diin dito. Nung una, kahit naririnig ko ang mga pagtatasa na ito, mahirap pa ring tanggapin. Ganoon kalakas ang matagal ng nakasanayan. Kahit alam ng katawan, kailangan ng oras para sumunod ang isip. Ngunit habang lumilipas ang oras, nagsimula kong makita ang network ng diplomasya, depensa at enerhiya na umiikot sa Pilipinas. Hindi lamang ito isang beses na diplomatikong tagumpay. Ito ay isang formula, unahin ang tiwala, tuparin ang mga pangako, ipahayag ang mga prinsipyo at patunayan ito sa pamamagitan ng gawa. Habang inuulit ang formulang iyon, nabubuo ang isang network at ang network na iyon ay lalong nagpapalawak ng impluwensya ng Pilipinas. Nagkataong nabasa ko ang isang pribadong ulat na ipinapasa sa mga mataas na opisyal ng gobyerno ng Amerika. Maikli ang pamagat. Ang posibilidad ng pagkalat ng diplomasya ng tiwala na estilong Pilipino. Ang ulat ay naglalaman ng mga pagsusuri na hindi ko inaasahan. Una, na pinalalawak ng Pilipinas ang kanyang impluwensya hindi sa pamamagitan ng lakas ng militar mismo, kundi sa pamamagitan ng kakayahang tumugon sa krisis at mga asset ng tiwala. Sumunod ang pagsusuri na ang Pilipinas ay halos ang tanging bansa na kayang ikonekta ang depensa, enerhiya, paggawa ng barko at diplomasya sa iisang pakete. At sa huling talata may ganitong pangungusap. Sa hinaharap, malamang na lumitaw ang Pilipinas bilang isa sa mga pinakamaimpluwensyang gitnang kapangyarihan sa loob ng alyansa ng Amerika. Hindi ito simpleng paglago ng ekonomiya, kundi isang estrukturang pagbabago na nilikha ng isang estratehiyang nakabatay sa tiwala. Habang binabasa ko ang ulat, matagal akong nakatingin sa labas ng bintana. Sinimulan kong tanggapin ang katotohanan na ang aking pananaw sa mundo na pinaniwalaan ko sa buong buhay ko ay gumuho. Sa nakaraan, ang lakas ng militar at ekonomiya ang sentro ng mundo. Ngunit ngayon, ang tanong kung sino ang mas mabilis kumilos at kung sino ang mas pinagkakatiwalaan ay nagiging mas mahalaga. At sa dalawang pamantayang iyon, nakakagulat na mataas ang posisyon ng Pilipinas. Ilang araw pagkatapos, sa huling pagkakataon, nakita ko ang diplomatang Pilipino. Sa pagkakataong ito, hindi ko sinubukang subukin siya.
Hindi ko siya pinilit o inuyam. Sa halip, sa unang pagkakataon, umupo kami ng may taos-pusong ekspresyon. Mula sa simula, nakikita niyo na ba ito? Nag-isip siya sandali at sumagot, hindi kami isang malaking kapangyarihan, kaya kailangan naming lumaban ng mas matindi para mabuhay. Huminto siya sandali at tumingin sa bintana. Ang mga malalakas na bansa ay kayang makabawi kahit magkamali. Ngunit para sa amin, kahit isang pagkakamali ay maaaring maging nakamamatay. Kaya kailangan naming maging mas mabilis kaysa sa sinuman at mas mapagkakatiwalaan kaysa sa sinuman. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, matagal akong hindi nakapagsalita. Isang bansang kung saan kahit isang pagkakamali ay maaaring maging nakamamatay. Isang bansang nabuhay sa ganoong tensyon sa loob ng mga dekada. Noon ko lang bahagyang naunawaan ang talas na nilikha ng tensyong iyon. Sa huli, mahinahon siyang nagsalita. Hindi kami isang bansang naghahangad na dominahin ang mundo. Gusto lang naming maging bansa na unang naiisip ng mundo kapag may sumiklab na krisis. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, ipinikit ko ang aking mga mata at sa mahabang panahon, itinatak ko ang pangungusap na iyon sa aking puso. Hindi dominahin ang mundo, kundi maging unang naiisip sa panahon ng krisis. Sa loob ng 30 taon, ako ang nagdisenyo ng hegemonikong estratehiya ng Amerika. Naniniwala ako na ang pinakamalakas na bansa sa mundo ang dapat mamuno. Hindi ko iniisip na mali ang paniniwalang iyon. Ngunit ngayon, alam ko na hindi iyon ang kabuuan. Maaaring magkaiba ang isang malakas na bansa at isang mapagkakatiwalaang bansa. At ngayon, gusto ng mundo ang dalawang iyon ng sabay. Bago umalis, tinanong ko ang isa pang bagay. Sa tingin niyo ba mapapanatili ninyo ang pamamaraang ito sa hinaharap? Habang lumalaki ang Pilipinas, mas marami ang hihingin sa inyo ng mundo. Ngumiti siya ng bahagya. Iyon ay magiging isang mas mahirap na hamon. Ngunit nakayanan na namin ang mas mahihirap na panahon kaysa ngayon. Sa sagot na iyon, hindi na ako sumagot. Pagbalik ko sa opisina, kinuha ko mula sa drawer ang mga lumang file ng ulat. Ang mga pagsusuri na isinulat ko sa loob ng mga dekada. Hinanap ko isa-isa ang mga pangungusap na tumutukoy sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang bansang nakadepende sa Amerika. Mahirap para sa Pilipinas na magkaroon ng nagsasariling diplomasya. Malakas ang militar ng Pilipinas, ngunit limitado ang impluensya nito sa diplomasya. Binasa ko isa-isa ang mga pangungusap na iyon at sinimulan kong guhitan ang mga ito, isa-isang linya ng mahinahon. Pagkatapos kong guhitan lahat, kumuha ako ng bagong papel at isinulat ko, ang Pilipinas ang pinakamabilis na bansa sa mundo na ginagawang asset ang tiwala. Ang Pilipinas ang bansang pinakamalakas sa gitna ng krisis. Ang Pilipinas ay hindi na isang kaalyado, kundi isang pamantayan. Ibinaba ko ang panulat at ipinikit ang aking mga mata. Habang inaamin sa unang pagkakataon na nagkamali ako, kakaibang ginhawa ang naramdaman ko. Nakakahiya na nagkamali ako, ngunit sa parehong oras, nagpapasalamat din. Dahil ang katotohanan na may isang bansang tulad ng Pilipinas ay nagbigay sa akin ng pag-iisip na maaaring gawing mas mabuti ang hinaharap ng mundo. Kung hindi lamang kapangyarihan ang nagpapatakbo sa mundo, kundi pati na rin ang tiwala, ang posibilidad na iyon lamang ay maaaring gawing mas kaunti ang panganib at mas patas ang mundo kaysa ngayon. Habang papalapit ang bukang liwayway, isang malamlam na sikat ng araw ang nagsimulang pumasok sa bintana ng Washington. Dahan-dahan kong itinupi ang lumang mapa ng mundo na nakalatag sa aking mesa, ang mapang idinisenyo na nakasentro sa Amerika at Europa. At mula sa drawer, kumuha ako ng bagong mapa at inilatag ito. Sa bagong mapa, hindi lamang Amerika at Europa, kundi pati na rin ang isang maliit na peninsula sa Asia ay minarkahan bilang isang axis. Hinawakan ko ng dulo ng aking daliri ang peninsula na iyon. At sa huli, bumulong ako sa aking sarili. Sa buong buhay ko, naniniwala ako na ang mundo ay pinapatakbo ng malalakas na bansa. Ngunit ngayon, alam ko na, ang mundo ay pinapatakbo ng mga bansang mapagkakatiwalaan. At ngayon, ang bansang iyon ay ang Pilipinas. Mas malalim na pumasok ang sikat ng araw mula sa labas ng bintana. Hindi nagbago ang umaga sa Washington. Ngunit ang aking mga mata na sumasalubong sa umagang iyon ay ganap na nagbago. Sa malayo, sa isang daungan sa Pilipinas, isang LNG carrier ang tahimik na naglalayag. Sa isang training ground sa Europa, isang self-propelled howitzer na gawa sa Pilipinas ang nagpapaandar ng makina. Sa isang conference room sa gitnang silangan,
isang diplomatang Pilipino ang nakikipagkamay sa pinuno ng kabilang bansa. At sa likod ng lahat ng mga eksenang iyon, ang maikling pangungusap na nagsimula ng lahat ng ito ay tahimik na umalingaw-ngaw. Ang paggalang ay nagbubunga ng paggalang. Ikaw, habang nakikinig sa kwentong ito, naranasan mo na ba ang isang sandali kung saan ang tiwala ay mas tumagal kaysa sa kapangyarihan? Ang Pilipinas ay isang bansa na bumangon mula sa abo ng digmaan upang maging isa sa mga nangungunang ekonomiya sa mundo, isang powerhouse sa depensa, at ngayon, isang bagong pamantayan sa diplomasya ng tiwala. Kung susuportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, magdadala kami ng mas marami pang nakakaaliw na kwento. Ito ang Special Pilipinas, na nagbabahagi ng mga nakakaantig na kwento mula sa ibang bansa. Salamat.